Good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Kung nandito po kayo last week, ay naka-receive po kayo ng Bible Reading Guide sa Book of Psalms. Dahil sinimulan po natin ang pagbabasa sa Book of Psalms for the next 3 months. Okay? So ang iba po sa inyo ay nagsimula na. Okay? Ang iba sa inyo ay hindi pa nagsisimula. So pwede pa po kayong makahabol kasi catch-up day ang Sunday, nakalagay dyan. So, 12 Psalms lang naman yung habulin ninyo. Pero okay lang, kahit hindi po kayo magsimula sa Psalm 1. Okay, okay lang kahit magsimula kayo sa nakaschedule bukas na Psalm 13. Okay lang yun, hindi naman po yan talaga sunod-sunod. Ang mahalaga po ay nade-develop natin yung discipline of reading the Word of God. So, meron din po tayong Facebook page at Facebook group na pwede ninyong salihan. Para pwede nyo doon i-post yung mga nababasa ninyo, yung prayers ninyo based sa Book of Psalms. Okay, so kung mapapansin po ninyo, kung meron kayong Facebook, ay ang goal po natin ay maging trending yung hashtag na Psalms at hashtag Then Sings My Soul. Okay, so pero alam naman natin ay pag may kinalaman sa salita ng Diyos, hindi yan nagiging trending sa social media. Okay? Ang nagiging trending dyan ay yung mga walang katuturang bagay. Okay? So, tanggap na po natin yan kasi we live in a world na hindi nagpapahalaga sa Diyos at sa salita ng Diyos. Ang dahilan po bakit as your pastor ay na-encourage ko po kayo na basahin yung Book of Psalms ay kasi I am aware na meron pong mga Christians, meron mga tao na nagsasabi na Kristiyano sila, nagsisimba sila, di ba? Nakikinig sila ng mga sermon, pero hindi naman talaga sila nagbabasa ng salita ng Diyos pagdating nila sa bahay o sa kanilang mga personal o private na time. Okay? And yung iba nagiging dahilan sobrang busy ng buhay, sobrang dami ng kaabalahan, ay wala na ang panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero kailangan po natin na ipaalala sa inyo na meron po tayong 24 hours a day. Ganon po karami yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. So kung meron kang Bible, kung meron kang cellphone, kung meron kang Facebook, kung meron kang internet, hindi mo may iwasan na hindi ma-encounter yung Word of God. Okay? Maliban na lang kung nandun ka sa bundok, wala ka na dalang Bible, wala kang cellphone, wala kang access kahit kanino. We don't have any excuse for failing to read the Word of God. This is a problem of desire. Ang problema po dito ay puso ng tao. Hindi sitwasyon sa buhay, hindi mga problema sa buhay. Okay? It's a heart problem. And it's a warning. It's a warning sa mga tao na nagsasabing Kristiyano sila pero walang desire na magbasa o makinig ng salita ng Diyos. Maybe you are not yet born again. Maybe hindi ka pa ipinapanganak spiritually kasi walang longing sa gatas ng salita ng Diyos. Pero I believe karamihan po sa inyo, we are born again Christians. Nandun yung longing na basahin ang salita ng Diyos. Pero ang ipapaalala ko naman sa inyo ngayon, huwag ninyong iisipin na yung Diyos ay nagsasalita lang kapag linggo. Na ang Diyos ay nagsasalita lang kapag meron kang quiet time at binuksan mo ang iyong Biblia. At pagkapasok mo sa eskwelahan, pagpasok mo sa trabaho, hindi mo na naririnig ang salita ng Panginoon. God speaks to us 24 hours a day, 7 days a week. Okay? O kaya naman, baka naman yung iba, parang ginagawa lang na ritual yung pagbabasa ng Bible. Di ba? Yung bang masabi na natapos mo yung Book of Psalms. Di ba? Wala akong pakialam kung isang linggo pa lang, naka 150 ka na sa Book of Psalms. That's not the point. Okay? Yung point ay yung heart natin na lumalapit sa Panginoon. Okay? So, it's not about reading. It's about our encounter with God. Na kung ang puso po natin ay nandun yung paghahangad natin sa Diyos, as we treasure the Word of God, nakikinig tayo sa salita niya. Buksan mo ang Biblia, papakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag isinara mo ang Biblia mo, maririnig mo pa rin na nagsasalita ang Diyos. And then, you develop an intimate relationship with God. 24 hours a day, 7 days a week. Nagsasalita ang Diyos, dapat natin siyang pakinggan every time. Every time. Okay, so malinaw po ito sa binasa natin sa Psalm 19. Kung masin po ninyo sa Bible ninyo, yung Psalm 19, merong 14 verses.
At mahatid po natin ito sa tatlong bahagi. Verses 1 to 6, verses 7 to 11, at verses 12 to 14. So sa verses 1 to 6, unahin po natin yon. Ang pinapoint out ng awit ni David doon na meron tayong Diyos na nagpapakilala sa atin sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Okay, so whether you open your Bible or not, kahit di ka nagbabasa ng Bible, nagsasalita ang Diyos sa iyo. Okay, ulitin ko kahit hindi ka nagbabasa ng Bible, nagsasalita ang Diyos sa iyo. Ang kailangan lang ay pakinggan natin kung ano ang sinasabi niya. So sa verses 1 to 6, hindi na kailangang magbanggit ni David ng ibang mga nilikha ng Diyos. Meron lang siyang ilang binanggit. Binanggit niya ang kalangitan, binanggit niya ang kalawakan sa verse 1. Sa verse 4, binanggit niya yung araw na siyang nagbibigay liwanag kapag araw, kapag gabi, siya nagbibigay liwanag sa buwan para yung buwan magbigay liwanag kapag gabi. Yun lang yung binanggit niya. Okay? And it's enough para makuha natin yung point. Na kapag yung mga binanggit niya na yon ang nasa itaas ng lahat ng nilikha ng Diyos. Okay? Sa pag-aralan nyo sa science yun, alam natin yun na yung araw ay yun yung nasa sentro ng ating solar system. At yung ating solar system, ay yung araw na yon ay isa lang sa bilyong-bilyong mga bituin sa Milky Way Galaxy. At yung Milky Way Galaxy ay isa lang sa bilyong-bilyong mga galaxy sa buong universe. So, our mind cannot fully comprehend yung glory ni God sa kanyang creation. Tumingin ka sa itaas, hindi mo na kailangan tumingin sa mga creatures dito sa lupa para makita yung point. Now, we have a God so majestic, so great, so powerful, na kailangan siyang sambahin, kailangan siyang awitan. Okay? And nagsasalita ang Diyos. Di ba? Nagsasalita ang Diyos, sabi sa verse 4, abot sa lahat ng dako. Yung mensahe na yon ay sinasabi niya, umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. So, walang patid ang pagsasalita ng Diyos. God speaks to us 24 hours a day, 7 days a week. Marami nga lang hindi nakikinig. Marami nga lang tao, Nandiyan na yung creation ni God. Nakikita mo na, pero you don't pause. Hindi ka humihinto para mamangha, para pakinggan ng Lord anong sinasabi mo tungkol sa sarili mo. And kung titingnan po ninyo yung verses 1 to 6, paulit-ulit yung mga salita, halimbawa sa verse 1, ipinapahayag, ipinapakita. Sa verse 2, bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Malalaman natin kung sino ang Diyos. Kahit walang salita na naririnig sa creation, kahit walang tinig, kahit walang tunog na naririnig, sabi sa verse 3, tiyak na malalaman natin na merong Diyos. At merong Diyos na nagpapakilala sa atin through His creation. Even atheists. Kahit yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, malalaman nila na tunay na merong Diyos. Hindi nga lang nila tinitingnan, hindi nga lang nila pinapakinggan. So, when we look at creation, paano nagpapakilala ang Diyos sa atin? Verse 1. Pinapakilala niya yung kanyang glory as creator. Ano sabi sa verse 1? Sabi natin basahin Sabi sa verse 1, ang kaluwalhatian ng Diyos the heavens declare the glory of God. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Araw at gabi, makikita mo yung liwanag na nagpapakilala sa Diyos. Na siya yung nagbigay ng liwanag sa atin, siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Na siya yung Diyos na nagsabi sa simula, let there be light, and there was light. Sa isang salita lang niya, nagkaroon ng liwanag. Sa isang salita lang niya, nalikha ang lahat. Kapag tumingin ka sa mga ulap, makikita mo na nagpapakilala ang Diyos na meron tayong Diyos na siyang sumasaklob o siyang sumusukob sa atin. Siya nagbibigay ng protection sa atin. Siya yung nagpaparamdam ng kanyang presensya sa atin. When you look at the mountains, pag nakita mo yung mga bundok na likha ng Diyos, makikita mo kung gaano kalaki yung kanyang kapangyarihan. Na meron tayong Diyos na masasandigan. Na meron tayong Diyos na matatayuan. Kapag nakita mo yung tubig sa karagatan o sa ilog, makikita mo na meron tayong Diyos na siya yung naglilinis sa atin, na meron tayong Diyos na kapag tayo nauuhaw, tayo ay makakainom. Pag nakita mo yung lawak ng karagatan, makikita mo yung lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin.
Kitang-kita sa lahat ng nilikha ng Diyos na hawak-hawak niya yung buhay natin. Kitang-kita kung gaano kalaki yung pag-ibig niya sa atin, kung gaano kalaki yung kabutihan niya para sa atin. And we have a God, sabi sa verses 3 to 4, that is passionate to make Himself known to all. Hindi siya kontento na parang sa ilan lang nagpapakilala. Kung titingnan niyo sa verses 3 to 4, di ba sabi doon, sa lahat ng dako, sa dulo ng daigdig. Yung all of His creation is giving witness kung sino ang Diyos na meron tayo. Kahit yung mga tao na nasa tribo, yung mga walang pinag-aralan, kahit yung mga tao na hindi na naabot ng Biblia at walang nagtuturo sa kanila ng mga misyonero, ang Diyos ay nagpapakilala rin sa kanila. Romans chapter 1, verse 19 to 20. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila. Dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos, totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang may dadahilan. So ang Diyos ay nagsasalita kahit sa mga tao na hindi kumikilala sa Kanya. And then verses 5 to 6. Tingnan niyo verses 5 to 6. Kung ano yung larawan na ginamit dyan tungkol sa araw. Ano yung ginamit? Pinapakita dito yung majestic sovereignty ng Diyos over everything. Inilarawan ni David yung araw sa tulad ng isang lalaki na ikakasal. Di ba ang isang lalaking ikakasal ay pustura-pustura at talagang nagniningning sa kagwapuhan. Okay? So, kung ang araw ay merong glory and beauty, hindi nga tayo makatingin ng diretsa sa araw. And just imagine kung gaano kaningning ang kagandahan ng Diyos na lumikha sa araw. He is 1,000 times or 1,000,000 times or is infinitely more beautiful than the sun, than the stars, than all of His creation. So bukod sa lalaki kakasal, kinumpara din ng Diyos sa isang manlalaro or sa ESV, a strong man. Yung bang sabik na sabik sa takbuhan o parang isang atleta, isang sports guy na kitang-kita yung kanyang strength. So merong, pinapakita sa verses 5 to 6 na yung araw ay sumisinag sa lahat ng dako ng mundo. Sakop ng araw ang lahat ng bahagi ng mundo. And it speaks about our God who is over everything. Ang sinasabi ng Diyos, akong lumikha dyan. Kung ang araw na yun ay sumasakop sa lahat, di ba? Mula silangan, mula sa kanluran, kahit anong bansa. So paano pa yung Diyos na lumikha na He is over and over everything? And yung araw ang may control sa buhay dito. Kapag ka nalayo ang araw, mamamatay lahat dito. Kapag ka nalapit ang araw sa planeta natin, matutubok ang lahat. And we have a God na hawak-hawak yung araw na yun. He is control over the sun. And He has control over everything sa buhay natin. Ano sinasabi ng Diyos? Huwag mong basahin yung Bible. Kahit hindi mo basahin yung Bible, nagsasalita ang Diyos sa'yo. You just look at creation. Kapag mamamasyal ka sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas o sa ibang bansa, it's not for your own glory. Kahit na i-post mo sa Instagram o sa Facebook, yung napapasyalan mo. All of creation speaks about the glory of the Creator. So pakinggan mo ang sinasabi niya. Sa theology, tinatawag po ito ng mga theologian na general revelation o pangkalahatan na pagpapakilala ng Diyos. Kahit Christians o hindi, nagpapakilala ng Diyos. O natural revelation. Yung pangkalahatang pagpapakilala ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Pero kapag laging nakasara yung Bible mo, okay? Tapos sabihin mo na, sabi ni Pastor, okay lang kasi sarado yung Bible. Nagsasalita naman ang Diyos. Nagsisimula pa lang ako sa sermon ko, hindi pa tapos. Okay? So pakinggan mo lahat. Hindi pwedeng nakasara yung Bible mo, tapos masasabi mo na kilala mo na personally ang Diyos. Yes, nagpapakilala ang Diyos through creation, pero hindi mo siya lubos na makikilala, hindi mo siya personal na makikilala kapag
laging nakasara ang Biblia mo. Yung mga tao na nasa tribo, they cannot know God. They cannot know Jesus personally kapag hindi sa kanila makakarating yung tinatawag na special revelation. Ay, ito yung Bible. Ito yung inaawit ni David mula sa verses 7 to 11. Okay? Tingnan po ninyo. Verses 7 to 11. Merong iba't ibang salita ang ginamit niya o pangalan tungkol sa Word of God. Na-point niya dito, nagpapakilala ang Diyos sa pamagitan ng kanyang nilikha, nagpapakilala din ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita sa Biblia. Close your Bible, God speaks. Open your Bible, lalo na nagsasalita ang Diyos. Ano-anong salita, ano-anong pangalan yung ginamit for the Word of God? Okay, so verse 7, batas, tuntunin, tapos sa mga sumunod, utos, tagubilin, paggalang at pagsunod na siyang response natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mga hatol. Okay, hindi ko na isa-isahin sa inyo anong pagkakaiba ng mga pangalan na yon. Okay, pero yung point, yon ay lahat ay pangalan tungkol sa salita ng Diyos. Yung point ay lahat ng kasulatan na nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos. Nung umaawit si David, ano lang yung meron siya? Wala siyang buong Bible, ha? Wala siyang buong Bible. Ang meron lang sila noon ay yung Torah. Ay yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun lang. Yun lang. Pero sapat na yung para sa kanya para umawit yung puso niya about the Word of God. Pero paano tayo? Mas kumpleto ang meron tayo. Mas marami ang meron tayo. Mas marami tayong malalaman tungkol sa Diyos kaysa kay David. And we even have more reason to sing kaysa kay David. Dahil we have Jesus, we have the Messiah. Okay? So, ang sinasabi niya, lahat ng salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang. Yun yung point ni Paul sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Lahat. Kahit Leviticus, kahit Habakkuk. Kahit di mo nga alam na mayroong Habakkuk sa Bible. Lahat yon ay kapaki-pakinabang. So, isa-isahin po natin. Actually, 10 yung binanggit niya na benefit ng Word of God. Yung character and benefit of the Word of God. Okay, so fasten your seatbelt. Isa-isahin po natin yan. Okay, verse 7. Sundan po ninyo sa Bible ninyo. Verse 7. Ang batas ni Yahweh, gawin natin sabay-sabay. Okay, so sabay-sabay, basahin natin. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Doon muna. Okay, kalahati lang muna. Sa ESV, perfect reviving the soul. Sa MBB, walang labis, walang kulang. Ang salita ng Diyos, walang kamalian. So, ang salita ng Diyos sa Biblia, wala kang maipipintas. Walang error. Wala kang kailangan na hindi nakasulat dito. Lahat ng kailangan mo, mababasa mo sa Biblia. Hindi katulad ng textbook mo sa school. Ang daming mali. Hindi katulad ng mga nababasa mo sa Facebook. Ang daming mali. Hindi katulad ng mga nababasa mong balita sa dyaryo. Ang daming mali. Kahit kaninong opinion, kahit mga expert opinions, you cannot trust them. Walang katulad ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, puro katotohanan. Dahil puro katotohanan, ano daw ginagawa sa atin ng Word of God? Nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Actually, yung literal nito ay mas matindi pa. Okay, sa ESV, reviving the soul. Sa King James, converting the soul. Hindi lang ito para yung bang napilayan ka, tapos papagalingin ng Diyos. Hindi lang ito yung napagod ka, bibigyan ka ng kalakasan. It speaks about our being dead spiritually. We were dead. Pero ang salita ng Diyos, di ba katulad sa creation, hiningahan niya si Adan, at si Adan ay hiningahan niya yung alabok, at naging Adan na merong buhay. O katulad na tayo, we were spiritually dead. Pero sinabi ng Diyos, katulad na sinabi ni Jesus kay Lazarus, sabi niya, Lazarus, bumangon ka, at ang patay ay bumangon. Yon ang ginawa ng salita ng Diyos sa atin. We were spiritually dead. Pero nung narinig natin yung Word of God, we were born again by the Word of God. Pangalawa, yung kalahati. Basahin natin sabay-sabay. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Sure, making wise the simple. Ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos, sure. Ang sinasabi nito tungkol sa problema ng tao, sa problema mo, sure. Ang sinasabi nito tungkol sa paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Kanya, sure. Hindi katulad ng mga issue na chinecheck ng mga negosyante na kahit dated, kahit post-dated, you are not sure.
At dahil sigurado ka, tiyak ang salita ng Panginoon, ito'y ano daw ginagawa sa atin? Nagbibigay talino sa payak na isipan. O mga estudyante, hindi mo kailangan maging valedictorian para ikaw ay masabing matalino. If you have the Word of God, mas matalino ka pa sa teacher mo. It's not about head knowledge. Diba? Ano kung ma-perfect mo yung exam sa history? Ano kung makabisado mo yung mga dates, yung mga ano nangyari sa history, o yung mga kung ano-anong scientific name, o yung mga elements sa periodic table. Okay? Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-aaral. Mag-aaral kayo. But my point is, mayroong talino na binibigay ang salita ng Diyos na higit pa sa talino na iniaalok ng ating mga eskwelahan. And so make it your goal. Kung paano ka kasipag na magbasa ng textbook mo para makapasa sa exam, gano'n naman ikaw katamad sa pagbabasa ng Biblia, akala mo magiging matalino ka sa ginagawa mo, nagkakamali ka. Pangatlo, verse 8. Sabay-sabay po natin basahin. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Right, rejoicing the heart. Kalahati lang muna ulit, ha? Ito'y nagsasabi sa atin kung ano yung tamang daan na dapat nating lakaran. Hindi ka ililigaw ng salita ng Diyos. Hindi ka ilalayo. Dadaling ka sa tama at sa katuwiran. At siya lamang na nasa matuwid na pamumuhay ang tunay na magkakaroon ng kagalakan. Ulitin ko, ha? Kung sino lang ang namumuhay ng matuwid ayon sa salita ng Diyos, siya lang ang magkakaroon ng tunay na kagalakan. Ano sabi doon? Ito ang nagbibigay, nagpapasaya ng puso at kalooban. Rejoicing the heart. Akala ng mga tao, akala ng mga kabataan, yung joy na hinahanap natin, matatagpuan natin sa sex, sa pera, sa power. Doon tayo nagkakamali. Sinasabi ng salita ng Diyos, kaya nga unang-una pa lang, sa Bible reading natin sa Psalm 1, verses 1 to 2, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Pinubulay niya ito sa araw at sa gabi. Diba, akala mo nagbabasa ka ng Bible tapos you feel bored, hindi ka nag-enjoy, parang mas gusto mo pang manood ng movie, kahit gusto mo pang mag-game sa cellphone mo, gusto mo pang manood ng mga videos sa YouTube. But you end up still bored sa buhay mo. Kasi yung akala mo ng mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, they will eventually disappoint you. Pero kung ikaw ay babad sa salita ng Diyos, kahit anong mangyari sa buhay mo, you will experience the joy of the Lord. Amen? Pang-apat, yung kalahati ng verse 8. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng wastong pangunawa, pure, enlightening the eyes, puro, hindi diluted, hindi polluted, hindi contaminated, hindi tampered, 100% pure. Yes, sinulat ng tao. Yung Book of Psalms, sinulat ng tao. Pero pinangasiwaan ng Diyos ang pagsusulat na yon para ang masulat ay kung ano yung tama, kung ano yung nais niya. Okay? Parang kaping barako. Nasanay tayo sa, okay, I'm not promoting, okay, I'm not advertising. Okay? Natutunan ko lang to sa illustration ni Robin sa kanyang itinuro. Na if you want to taste kung ano yung pure, hindi ka aasa sa instant, hindi ka aasa sa 3-in-1. Kapag natikman mo kung ano yung puro, nun mo lang masasabi na yan ang totoong kape. Okay? And we have ang dami nating experience sa salita ng tao, okay, or sa salita sa Facebook, kahit na may mga inspirational messages, di ba? Kahit na may mga nakalagay sa ibaba na type amen, share if you like it. Di ba? Kahit na nandun si God, kahit na mayroong word ni Jesus, yung nababasa natin doon, they're not pure. E di ang basahin natin, yung salita ng Diyos. Kahit pinapromote ko yung Psalm sa Facebook, kahit wala kang Facebook, okay lang. Diba? As long as you have the Word of God, yun yung pure. Okay? Kahit yung mga salita ng pastor ninyo, hindi 100% pure. Pero kung ang Biblia ang babasahin ninyo, it's 100% sure, ito yung magbibigay sa iyo ng tamang paningin,
Na para ka nakainom ng kape na dilat ka, na makikita mo sa paligid mo kung ano yung talagang nangyayari. Yung iba nagtataka, bakit ganun yung presidente natin? Di ba? Bakit ganun nangyayari sa politika? Bakit ganun nangyayari sa mga kapitbahay ko? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? At kapag exposed tayo sa Word of God, magkakaroon tayo ng tamang paningin sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi man natin maintindihan lahat. Pero at least, alam natin ng lahat ng nangyayari ay ayon sa pangangasiwa at pamamahala ng Diyos. Panglima. Verse 9. Okay, sa verse 9 na po tayo. Kalahati, basahin natin. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman, clean, enduring forever. Kapag ang gamit mo ay laging marumi, madaling maluluma. At kapag madaling naluma, madaling masisira. Okay? Kaya ang ginagawa natin, nililinis natin yung mga gamit natin. Pero kahit anong gawin mong linis sa mga gamit mo, dating din yung time maluluma yan. Dating din yan, yung time masisira yan. So bakit ka aasa sa mga material na bagay? Bakit ka aasa sa mga bagay na hindi naman mananatili magpakailanman? And if you have the Word of God, sigurado ka na malinis. Hindi parang yung mga tubig na pumapatak sa gripo, kailangan pang i-purify para makatiyak ka ng malinis. But the Word of God, kahit laklakin mo lahat, hindi ka mapapahamak. Psalm 119, verse 160, every one of your righteous rules endures forever. Maglalaho ang lahat. Maglalaho ang lahat. Yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin ngayon, maglalaho lahat. Yung boyfriend mo, maglalaho din. And even yung asawa mo, maglalaho din. Yung trabaho mo, maglalaho din. Yung any forms of entertainment, magwawakas din. Pero ang salita ng Panginoon, sinasabi sa Isaiah, malanta na ang lahat ng halaman, magunaw na ang buong mundo, mawala na ang lahat, ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Eh bakit ang kinakapitan mo yung mga bagay na balang araw ay maglalaho din? Bakit hindi mo panghawakan ang salita ng Panginoon na kahit kailan ay mananatili magpakailanman? Number 6, kalahati ng verse 9. Sabay-sabay po tayo. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. True and righteous all together. Salita ng Diyos ang magsasabi kung ano ang tama at mali, kung anong mabuti, kung anong masama, kung anong dapat parusa sa kasalanan, kung anong dapat gantimpala sa kabutihan. Hindi tulad ng desisyon ng Korte Suprema. May kinikilingan. Hindi tulad ng desisyon ng magulang mo. May favoritism. Hindi tulad ng mga binibigay na grades ng teachers mo. Merong subjective. Okay? Pag sinabi ng Diyos, yun ang patas, yun ang walang kinikilingan. Alam niyo yung nangyari sa akin na yung kaso tungkol sa bumili sa akin ng kape. Sinampanan namin yung kaso na yun sa NBI sa Tarlac. Hindi man namin alam kung kami mabibigyan ng tamang o favor doon sa kung ano mang aksyon na gagawin. Sana gumawa sila ng hakbang, pero hindi man kayo makakaasa na makukuha yung katarungan. Pero sa salita ng Diyos, dito natin matatagpuan yung totoong tunay na katarungan. Verse 10. Ito yung pang-7. Sabay-sabay po natin basahin. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Doon lang muna. More are they to be desired than gold, even fine gold. Meron sa inyo sobrang busy kayo sa pagtatrabaho. And you don't have time for the Word of God. Akala ninyo na yung milyong-milyong kinikita ninyo ang makapagbibigay ng totoong kaligayahan at seguridad sa buhay ninyo. Pero sabi ni David, more are they to be desired than gold. Na mawala na lahat ng kayamanan ko, pero manatili ako sa salita ng Panginoon. Psalm 19, basahin niyo yung Psalm 19. 176 verses, pinakamahabang chapter sa buong Biblia.
iisa yung tema. Yung sinasabi ng awit na verse 72, the law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. Therefore, I love your commandments above gold, above fine gold. Honestly, aminin natin, we don't desire the word of God like David. Mas mainam pa na manalo sa loto kaysa maglaan ng panahon sa salita ni Kristo. And Word of God is not just our treasure. It gives us much pleasure. Ano yung image na ginamit niya sa sumunod? Number 8, kalahati ng verse 10. Ano sabi doon? Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Honey. Okay, honey. Okay, hindi masyadong ganun ka vivid sa atin yung image. Pero sa culture nila, sweeter also than honey. Yung iba, entertainment, yung iba sports, yung iba time with friends, yung nagiging hindrance sa Word of God. Yung iba sa inyo, na-enjoy pa yung manood ng movies. Kahit maghapon na nanonood ng TV. Yung iba nag-enjoy pa na maglaro ng basketball. Kahit pagod na pagod. Kahit hating gabi. Eh, akala natin, yon yung mga bagay na mapagbibigay sa atin ng lubos na kasiyahan. I'm not saying you stop watching TV. Hindi ko sinasabi, huwag na kayo manood ng movies. Hindi ko sinasabi na huwag na kayo maglaro ng basketball. Pero kung yung mga bagay na yung nagiging hadlang sa atin, for us to experience joy in God, bakit hindi natin itigil? Oh, I'm not being killjoy. And I'm your pastor. Ang prayer ko, ang goal ko for all of us, that we will maximize our joy in God. Eh, meron tayong mga ginagawa araw-araw na nakakapag-minimize ng joy natin sa Panginoon. Number 9, okay, verse 11. Lagi bang sweet ang salita ng Panginoon? No. Ano sabi sa verse 11? Yung kalahati, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. Oo, matamis ang salita ng Diyos, pero sa isang banda, minsan nababasa natin mapait. Bakit? Dahil nagbibigay ito ng warning sa atin kapag sumusuway tayo sa mga utos ng Diyos. Pero even God's warning, yung akala natin sa simula na parang ang sakit naman pakinggan, pero actually, it's God's sweetness for us. Ulitin ko ganon ka-sweet ang Panginoon sa atin. Halimbawa, meron kang tatay. Kung meron kang tatay o meron kang nanay na hindi sasabihin sa iyo na delikado na maglaro sa kalsada, na maraming mga sasakyan na dumadaan, kapag meron kang nanay na kung ano-ano lang pinapakain sa iyo, hinahayaan kang kumain ng kung ano-ano, hindi kang binibigyan ng warning doon sa mga kinakain mo, kung meron kang nanay na hinahayaan ka lang na makipagrelasyon ka kung kani-kanino at di ka binibigyan ng warning, that's not sweet. That's not loving. Pero kung meron kang magulang na nagbibigay ng warning sa iyo, kahit ayaw mong pakinggan, kasi gusto mong umuwi kahit na hating gabi, kahit umaga na. But if you hear warnings from God, that is sweet of God. At kailangan po nating marinig yon. Panghuli. Napanghuli na tayo. Okay, kalahati ng verse 11. Ano sabi sa kalahati ng verse 11? May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Hindi lang warning sa mga sumusuway, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga anak ng Diyos na nandun yung delight sa pagsunod sa Kanya, nandun yung gantimpala. Inisa-isa na natin yung mga rewards na yun. Yun yung kanina pa natin pinag-uusapan. Hindi obligado ang Diyos na bigyan tayo ng reward. God is not obligated. Hindi niya responsibility yun na pag sumunod tayo, bibigyan tayo ng reward. Katulad ng mga magulang natin. Diba? Hindi kailangan na naghugas ka lang ng plato, tapos hihingi ka na agad ng reward sa kanya. Pero kapag binigyan ka ng reward ng tatay mo sa pagsunod mo, that's because He's being gracious, He's being loving. Hindi naman kailangan ng Diyos magbigay ng reward sa atin Obligasyon natin na sumunod sa Kanya. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng reward sa pagsunod sa Kanya. He is very loving. So, sa 10 na yon na pinag-aralan natin,
Kung bukas o mamaya, hindi ka pa rin magsisimula na magbasa ng iyong Biblia, there's definitely a big problem sa heart mo if you don't desire the Word of God. So kung nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang nilikha, kapag nakasara yung Bible natin, kapag nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, kapag binuksan natin yung Bible natin, so dapat kilalanin natin ang Diyos. It's about relationship. Ayun yung point ng verses 12 to 14. So yung last part ng Psalm na pinag-aaralan natin, nagsasalita ang Diyos kasi He wants to have a relationship with you. Two-way yun. Nagsasalita siya, we respond to Him. Tulad ni David, ang awit na ito ay awit niya sa Diyos. Mula sa puso niya. Dito makita natin sa verses 12 to 14 yung prayer niya. Tingnan niyo, nakipag-usap na siya sa Diyos. Sabi niya, iligtas mo ako, Yahweh. Ilayo mo ako sa masama. Huwag mong itulot na mangyari ito sa akin. Nawa. So meron siyang prayer. Na yung layunin niya na sa panalangin niya na magkaroon siya ng buhay na kinalulugdan ng Diyos. Yung buhay na walang kapintasan, walang bahid ng masama. Yung buhay na nakalulugod sa Diyos. Yun yung point ng verses 12 to 14. Di ba? Parang alam mo, mga kabataan, di ba kapag narinig mo yung salita o kahit text man lang ng iniibig mo o yung tao na gusto mo, di ba? Talagang kilig mo, talagang takas ng balikat sa kilig. Iyon yung gusto ng Diyos. He is speaking to us para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. So anong kailangan natin gawin? So as you read the Word, pray that God will expose the sins in your heart. Tingnan niyo yung verse 12. Basahin natin sabay-sabay. Verse 12. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ano sinasabi dito ni David? Ano yung prayer niya? Lahat po tayo ay expert. Expert saan? Expert sa kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, expert ka. Expert tayo sa pagkakasala. Meron tayong mga kasalanan na hindi na natin napapansin na yon ay kasalanan. Hindi na natin nakikita, hindi na natin nararamdaman. So ano yung prayer niya? As you read the Word of God, sabihin mo sa Panginoon, Lord, expose mo kung ano yung mga kasalanan ko. Lord, sabihin mo sa akin kung ano pa yung nakatagong kasalanan sa puso ko na hanggang ngayon ay hindi hinihingi ng tawad sa iyo. Tingnan ko lang kung maging boring yung Bible reading ninyo kapag in-expose ni Lord yung mga idols sa heart ninyo. Tinignan ko lang kung maging boring yung Bible reading ninyo kapag sinabi sa inyo ng Panginoon, this is your problem. Your heart is the problem. Kapag pinakita yun ng Diyos, ano yung prayer natin? Lord, kailangan kita. Lord, iligtas mo ako. Lord, patawarin mo ako. At salamat sa Panginoon dahil meron tayong tagapagligtas na nagligtas sa atin. So pray, ito yung pangalawa, pray that God will give you freedom from your sins. Pinatawad na tayo ng Diyos. Bakit di pa niya tayo palalayain doon sa mga natitirang kasalanan natin? Hindi natin nakikita yung kasalanan na yun kasi you're not reading the Word of God. Hindi ka tumitingin sa salamin ng salita ng Diyos at hindi mo nakikita yung mga dumi sa mukha mo na kailangang linisin. So ipag-pray mo katulad ni David, verse 13. Ito yung prayer natin. Basahin natin sabay-sabay. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayo'y mamumuhay ako, walang kapintasan at walang baid ng masama ang aking mga kamay. Ganun yung panalangin natin kasi gusto nating mapalapit sa Diyos. If you're a Christian, yun ang desire natin, mapalapit sa Diyos. Pero paano tayo mapapalapit sa Diyos kung meron pa rin tayo mga inaangkin, inaalagaan, chine-cherish ng mga kasalanan sa puso natin? So we pray, Lord, free me dun sa mga kasalanan na hanggang ngayon ay nasa puso ko pa rin. Lord, palayain mo ako sa pagkamakasarili. Lord, palayain mo ako sa kahalayan ko. Lord, palayain mo ako sa lack of compassion ko sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Lord, palayain mo ako sa puso ko na nandun pa rin yung unforgiveness, nandun pa rin yung bitterness. Lord, free me from my sins. And pray for unhindered intimacy with God. Verse 14. Sabay-sabay po tayo. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. This is a very beautiful prayer.
Nalulugod ang Diyos sa atin kung ang salita natin ay ayon sa Kanyang salita. Kung ang iniisip natin ay ayon sa Kanyang iniisip. Kung ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. So ang panalangin natin, ito yung prayer natin. Ang prayer natin ay sabihin natin sa Kanya kung sino siya, kung paano siya nagpapakilala sa atin. Sabihin natin sa Kanya kung ano yung hinihingi natin ng tawad sa puso natin na mga kasalanan natin hanggang ngayon. Kung mapansin ninyo, yun yung point ng mga questions sa Bible reading guide na ibinigay ko sa inyo dun sa likod to help us pray the Psalms. Para tulungan tayo na ipanalangin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Halimbawa, last March, binasa ko yung Psalm 19. Last year pa. Ito yung sinulat ko sa prayer. Pansinin niyo, habang nakikinig kayo doon sa prayer na yon, hindi pwedeng mawala si Jesus. Hindi pwedeng mawala ang Panginoong Jesus. Kasi kung nagpakilala ang Diyos, na siya yung Diyos na banal, siya yung Diyos na lumikha sa atin, siya yung Diyos na nagsasalita sa atin, si Jesus ang Diyos na lumikha sa atin, siya ang nagsasalita sa atin. At kung nakita natin yung character ng Word of God, pure, righteous, altogether, perfect, si Jesus lang yon, yung perfect, pure, and righteous all together. Kapag nakita natin yung sarili nating kasalanan, siya lang yung kailangan natin. Siya lang yung umako ng lahat ng kasalanan natin. So pakinggan po ninyo yung prayer. Ito yung prayer ko. Aming Panginoon, ang kalangitan ay nagpapahayag ng iyong kadakilaan. Ang araw ay nagpapahayag ng iyong buhay at liwanag na iyong bigay. Ang mga ibon ng huni ng iyong awit ng pagmamahal sa amin. Ang salita mo, O Diyos, ay puro, perpekto, at nagbibigay ng kagalakan sa akin. Sinasalamin ito ang iyong kabanalan, pati na rin ang abang kalagayan ng puso ko. Ipakita mo, Panginoon, ang aking mga kasalanan, pati yung mga hindi ko nalalaman. Bigyan mo ako ng babalan sa mga oras na ako'y sumusuway. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Ituwid mo ako at tubugin. Para ako'y maging ganap at walang kapintasan tulad ng iyong anak na si Jesus. Siya ang aking batong kanlungan at tagapagligtas. Jesus is my rock and my redeemer. Sa pamagitan niya ay nagsalita ka, nagpapakilala ka, pinapahayag mo ang kadakilaan mo, ang kabutihan mo, ang kalooban mo. He is your word. And Jesus is perfect, He's just, righteous altogether. Sa pamagitan niya ay nahayag ang aking mga kasalanan at sa pamagitan niya kami ay pinapatawad mo. Dahil kay Jesus, inako niya ang parusang dapat sana ay sa akin. Nabuhay siyang muli para ako ay ibalik sa iyo. He is my treasure. He is my pleasure forevermore. Higit pa siya sa lahat ng kayamanan sa buong mundo. Higit pa siya sa lahat ng kasiyahang may bibigay sa akin ng buong mundo. Ang puso ko sa loobin ay nakalulugod ngayon sa iyo dahil kay Kristo. Salamat po. Salamat po. Tiwala ko sa iyo na patuloy akong gagabayan ng iyong salita. Itutuwid, palalayain, huhubugin, gagantimpalaan at pasasayahin. Tulungan niyo po akong palaging marinig kung anong sinasabi niyo, na makita kung anong pinapakita ninyo, na maunawaan kung anong itinuturo ninyo, na sundin ang mga utos ninyo, na pagtiwalaan ang mga pangako niyo, na ituring na yaman at kagalakan ang salita mo. Huwag mo pa, Panginoon, hayaan, pahintulutan na maging boring ang Bible reading ko. O maging mechanical lang na pagkatapos di ko nabibigyan ng atensyon. Yung sinasabi niyo sa akin buong araw. Father, may the meditation of my heart and the words of my lips be pleasing in your sight, my Lord, my rock, my Redeemer. This is my prayer in Jesus' name. Amen. So our Father in heaven, dalangin ko po, Panginoon, para sa aking mga kapatid na narito. Some of them, they find the Word of God boring.
Patawarin mo sila, Panginoon. Baguhin mo yung puso nila para wala na kaming pakananaisin pa, kundi ang mapakinggan ang tamis ng mga salita mo. I'm praying, Lord, sa mga kapatid ko na narito na nagsimula sa kanilang Bible reading, I'm praying, Lord, kung ano man yung excitement nila na naramdaman ngayon ay magpatuloy. Huwag mo pong hayaan na next week, the following month, ay mawala ito, Panginoon. Huwag mong hayaan na yung mga kaabalahan sa buhay, mga problema sa buhay, ay matabunan yung desire na yon for your word. So, Father, I'm praying that you will set our hearts on fire for your word. Dalayan ko, Panginoon, sa mga narito na maaaring hindi pa nila nararamdaman yung ganun kainit na relasyon sa iyo, Panginoon. So, Father, we pray. At alam ko, Panginoon, na ito yung panalangin na sasagutin ninyo at pagkakaloob sa amin. So, we pray, Father, na patuloy na ilapit mo kami sa iyo. We pray, Father, na patuloy mo na ilapit kami sa iyong salita. We pray, Father, na ang mga salita mo ay mga salita na talagang mananalaytay sa dugo ng bawat isa sa amin. Na ito'y lalabas sa bibig namin, ito'y makikita sa buhay namin, ito yung magbabago sa relasyon namin sa ibang tao. Ito yung magbibigay sa amin ng zeal to reach out for the lost and for the unreached. And so, Father, we pray na baguhin mo ang puso ng bawat isa sa amin, baguhin mo ang iglesyang ito. Through your word, through your spirit, this is our prayer. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.